Yo guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako nga pala si Valk and my content is about playing free-to-play, play-to-earn, and grind-to-earn games. So right now, I'm still grinding this game Rohan 2 and I'm at Silva 03. So by the way guys, if you like this kind of content, pasubs naman po. Thank you! So in this video guys, usapang alt muna tayo na expired na. So hanapan natin ng halaga yung mga bagay na tapos na. So eto guys, tips para sa mga players natin dyan, spender ka man o hindi, as long as meron kang alt na expired na. So, I will share my insights kung ano nga bang dapat gawin sa mga alt na ito. So, una dyan guys, pinaka-importante yung tips muna. If gumagamit pa kayo ng alt, kahit na expired na, pinakauna dyan guys, is napansin ko, kapag nag-hunting helper on tayo, di ba ito, hunting helper on, minsan guys, di siya magumagana. So, I think it's a disadvantage sa mga players na maraming alt kasi nga akala nyo nag-helper na siya but hindi pala. So, sayang yung 6 hours na free helper kung di man siya masusulit. So, example nito. So, sa pag-login mo, pag nag-hunting helper on ka or kaya kahit nag-settings ka dito sa sa hunting helper, kahit naka-on pa yan, di ba kapag nag-log out, automatic helper agad yan. So, dito, either log out or helper on, pag pinindot mo yan guys, di ba? Sasabihin niya 6 hours offline na mag-off siya. But is minsan nagbabag siya or minsan hindi, but most of the time bug siya. Kasi nga pag login mo ulit, hindi siya naka-helper. So let's check if totoo ba yung sinasabi ko. Wait nyo lang guys. By the way guys, napakalaking bagay pa rin ng alt kahit expired na. Kasi nga although di siya ganun kalaki bigayan sa crons at saka sa resources in terms of converting into ruby, but sa mga dyan, sa mga semi-spender or sa semi-free-to-play, nagagamit siya ng main account guys, diba? So, kagaya nga sa diba, nag-update si Rohan 2 na nagagamit natin yung market as long as di pa siya level 81. So, ipasa nyo lang yung item nyo sa alt nyo kahit expired na. The point there is guys, nakakapag-trade siya. So, magagamit mo yung resources ng alt mo freely. Kahit di tradable. Lang. Tingnan muna natin kung totoo yung sinasabi ko. Baka di totoo eh. So, yun guys, kita nyo, walang cut to. Yan. Di siya nag-hunting helper on. So, gawin nyo guys, after nyong mag-login, diba, first login nyo, minsan bug siya, most of the time bug siya, yung iba naman hindi. Pero sa mga may subscription, di siya nagbabug. Sa mga sa mga expired lang. So gawin nyo guys, unang login nyo, bug yan. Pero sa pangalawang logout nyo, di na yan magbabug. Automatic helping hunter on na siya. Totoo, di na siya biro. So yan guys, be aware of this. Ito yung pinaka-importanting tips ko for this video. Kasi nga, yun nga, sayang yung 6 hours na lang nga yung AFK tapos kukuparin pa ni Rohan 2. So sayang naman. So ito na guys. Ano nga bang value makukuha natin sa alt na expired? Of course, una dyan is kahit papano yung mga crons na tradable. So as you can see here, meron siyang 9 million. So benta ko kaya to. Benta ko to. 15 crons. Benta ko na to. So actually, maraming benta. So, 140. Meron akong 70 dias. Convert ito into peso, 35 pesos. So, not bad. So, una dyan, guys, is yung tradable crons. Of course, na yun, common na yun. And then, pangalawa dyan, is itong skill tome. Ito. Isipin mo kapag nag-100 to, natin sa market. 100 pieces. So, ilan ba? Yan. Pwede mong ibenta yan na 30 ruby. So, 30 rubies, paldo na yun guys. Kahit pa paano, diba, mas mahal pa siya sa 1M crons. And then, pangalawa is yung skill. And then, pangatlo is yung mga rift na nadadrop na tradable. So, gaya dito. Others, itong rift. Yan guys, nadadrop yung mga rift. Free lang. So, kapag sunerte mo yung alt mo, so, makakuha siya ng libreng 85 rubies. So, not bad. So, yun guys, yun yung mga, of course, tradable na nakukuha natin sa mga alt natin na expired na. Pero di na siya ganun kasulit kasi nga 50% tax. Pero pwede pa rin siya. And then next guys is kahit
yung ano, 'di ba una yung mga tradable kung yung earning rubies. And then pangalawa guys is itong crowns na not tradable. So bakit 'to importante? Kaya nga yung daily routine ko una is dungeon ako itong Temple of Greed sa mga alt ko. So especially ngayon dalawa yung ano Temple of Greed. So sulitin niyo na guys. Itong Temple of Greed lang kasi nga bawal tong Battlefield of Pride o itong Ancient Armory kung trip nyo, sige. Basta wag tong ano Battlefield of Pride. Kasi nga guys, kapag nag-level yung karakter nyo, di nyo siya magagamit sa trading kapag nag-level 81 siya. So, if kaya nyo, wag nyo pa-levelin doon kayo sa lower mobs. Mas maganda pa nga sa Delagos kayo mag-AFK if di masyado crowded kasi nga mas maliit yung bigay na XP and then mas mabilis yung pag-farm nyo ng crons kasi nga mas mabilis yung clearing. Basta guys, huwag nyo siyang palebelen ng mabilis. Kasi di nyo na siya magagamit. Magagamit nyo siya, pero need nyo na mag-subscribe. So, basta yon, huwag kayong masyadong magpa-level. So, first routine guys is of course Temple of Greed. Pangalawa dyan is itong daily quest. But sa inyo guys, the problem sa daily quest is meron siyang bigay na experience. But ang ano habol ko dito guys, itong gold, itong crowns. So imagine, kapag nag-accept ka ng tatlong level 3 na mission sa Via Maria, 21,000. So 10 times 21,500. So 215,000 crowns yun guys. So sa isang linggo, so around 1,400 million na crowns yung makukuha niyo. So di pa yan kasali sa sa Temple of Greed. So, malamang aabot ng 4 million every week yung alt nyo. So, paano natin magagamit yun guys? Siyempre, sa mga main character nyo, di ba maraming resources yun, pasa nyo lang dito sa mga alt nyo using ghost trade or 1:1 trade. Yung alt nyo, yung gagamitin nyo pang combine, pang enhance, para di masayang yung resources ng mga main character nyo. So that yung main character nyo is makapag-focus na lang siya sa sa skills at saka sa summon, 'di ba? So instead na i-craft yung sa main character nyo, summon nyo na lang. Okay, bilhin nyo ng skills, 'di ba? Hayaan nyo na yung kanyang skills. So, benta nyo, bilhin nyo ng skills, kumpletuhin nyo yan, or summon nyo kapag sobra na masyado. Kasi nga guys, 'di ba kulang yung 'di ba pag enhance ng isang plus 15 or isang plus 20. Lalo na kapag mamalasin ka, guys, kukulangin yung 10 million crowns. But if meron kang alt, 'di ba? Minsan pa nga swerte pa nga yung alt kaysa sa main character eh. 'Di ba? So yun guys, yun lang. If ayaw mo, actually guys, pwede naman na wag ka nang mag-daily quest, itong daily request, itong mission. Pwede naman, wag na. Temple of Greed na lang. Para di siya mabilis mag-level. But sa akin is, tamang AFK lang naman ako. So, gawin ko na lang. I think, dadandahanin ko na lang siya kapag nag-level 70 na. So, yun. Yun guys. Yun yung mga tips natin. Di ba tatlo yun? Yung sa hunting helper on. So, kahit 6 hours lang siya guys, may value pa rin siya. Meron talaga. As long as may trading pa siya. So, kapag wala ng trading, dun na. Wala na tayong choice kung di makisubscribe. So, wag na lang. So, as of now, meron pa rin siya. Kaya nga guys, sulitin nyo na habang meron mga double dungeon, mag-ipon kayo ng runs kasi nga we are going to higher level na ng mga crafting. 'Di ba? Next week meron ng legendary crafting and then sooner or ilang months ang dadaan, pupunta rin tayo sa mga mythic na crafting. So isipin nyo guys, rare crafting or ancient crafting pa lang ilan na yung nagagasta natin na crowns. 'Di ba? Ang dami. Ang dami, promise. So if free to play ka, so, sulitin nyo na yung mga alt nyo habang nagagamit pa yung market. So, yan lang guys sa video ito. So, time check. Alas 4 na. So, di ako nakapag-upload kanina. Medyo busy guys. So, hopefully nakatulong sa mga free-to-play players natin dyan. So, again guys, pa-like and subscribe naman po if meron tayong nagbibigay na kaalaman sa mga kagaya ko na free-to-play and grinders talaga para maka-earn. So, 'di ba? Di tayo tokay per day. We are grinders. So, yan lang guys. Thank you and out.